UBSI. Informing and entertaining Filipinos since 1998. Energy, 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 energy! Same, pero iba. Same, pero iba. Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number one. Energy. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. Okay, ah. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number one. energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Agad pumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isa magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Ako nga po pala si Jen ng San Juan. Palagi po kaming nakikinig dito sa Lihim ng Liham sa bahay namin. Kaya nga naman marami na po akong na-recruit. At marami pong naiinis kapag hindi nabubuksan ang radyo namin at nakakapakinig tuwing umaga. DJ Lindsay, sa kabila po ng tawa ko kasama ng mga kaibigan ko, ay ang hinagpis kapag asawa ko na ang napapag-usapan. DJ Lindsay, matagal na naging kami bago kami kinasal. 8 years. Sa 8 taon na yon, hindi kami madalas magstay sa isang lugar na kaming dalawa lang. Never kaming nag-solo trip together. Stricto kasi ang parents ko, DJ Lindsay. Ayaw nilang mag-solo travel kami o kaya mag-staycation ng kaming dalawa lamang. Madalas, nag-date lang kami sa mall. Kaya siguro hindi ko rin siya nakilala ng lubusan bago ko siya pakasalan. Sabi nga nila, mas makikilala mo yung partner mo kapag kayong dalawa na lang ang magkasama sa iisang bahay. Bago kami kinasal, halos maghiwalay kaming dalawa. May mga naging away kami na sobrang tindi ng galit namin sa isa't isa. Lalo na siya. Yung galit niya, parang hindi ko na siya kilala. May pagkakataon na sobrang natakot po ako sa kanya, DJ Lindsay. Kaya sabi ko,
ayoko nang magpakasal. Parang hindi po siya yung kilala ko. Ganun pa man, hindi siya pumayag. Gumawa talaga siya ng paraan. Hanggang sa naikasal na nga kaming dalawa. Few months pa lang po ng pagkatapos naming maikasal ay nakita ko na po yung kakaibang side ng asawa ko. Ibang-iba sa nakilala ko. Kapag galit siya, wala siyang pakialam kung sinong kaharap niya. Basta magmumura siya, sisigaw siya, at kung anong mahawakan niya, binabato niya. Madalas din siyang umuuwi ng mainit ang ulo. Kapag stressed siya sa trabaho, ako ang sinisisi niya. Masayahin naman po siyang tao, DJ Lindsay. Malakas ang sense of humor. Malambing, maginoo. Ganyan ko siya nakilala. Pero nung kinasal na kami, hindi ko alam na malala pala ang kanyang anger issues. Alam niyo po, habang binabasa ninyo itong sulat ko, 6 na buwan pa lamang kami. Pero pagod na ako sa kanya. Gusto ko na lang bumalik sa amin, sa pamilya ko, sa bahay namin. Hindi po ako lumaki sa household na magulo at maingay, mahirap, at para bang laging may problema ang mga tao. Kailangan ko po ng advice, DJ Lindsay. Paano po ba namin masusolusyonan ito? Muli, ako si Jen. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Natin sa buong Kapulungan. Check your time muna bago po tayo magtuloy-tuloy. 16 Cambots. Makaraan po ang alas 9 ng umaga. 9:16 on the clock. Kasama niyo pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. Okay ah. And this is Lihim ng Liham. Oy, alam mo, mahirap yun, no? Yung tipong yung pinakasalan mo napakalayo doon sa taong nakilala mo nung unang panahon. Diba? Who would ever thought na magbabago siya, no, kapag nagpakasal na kayong dalawa? Diba? The reason why nagpakasal ka nga is because gusto mo yung taong nakikita mo. Gusto mo yung taong kausap mo at kasama mo araw-araw. Gusto mo yung tao na nanligaw sa'yo at unti-unting tinutupad yung mga sinasabi niyang gagawin niya for you out of love. Pero ano nga bang gagawin mo kung tulad ni Jen, nasa ganitong kondisyon ka o nasa ganitong sitwasyon ka? Yung tipong nung naikasal na kayo, saka lumabas lahat ng tunay na kulay niya. Diba? Yung tipong lumabas lahat ng mga pinakatatago-tagong ugali niya. May anger issues pala, madalas sumisigaw, nagmumura kahit sino pang kaharap nila. Wow! Hirap talaga yan. Kaya alika na, mag-message ka na and isang pangga natin ang pagaanin po natin ang buhay. Gusto mo pagaanin ang buhay? Akala mo mamimigay tayo ng ayuda dito, ha? Walang ganon. Oo, mga kaibigan nyo lamang kami.
na magbibigay po ng payo sa ating mga kapwa kaibigan at mga panggap. Sabi ni Arch, this is why I am a proponent of couples trying to live in, diba, situation before marriage. Dahil pwede kang mag-back out pag di mo nagustuhan ng makikita mo. As far as your husband is concerned, the term should be simple. Get help with his anger issues by going to a therapy or hiwalayan mo na siya. You didn't sign up for this. Uy, totoo naman yun. Ang hirap. Kasi alam mo, nakakatakot talaga kapag may anger issues or may kailangan po ng anger management ng taong kasama mo sa bahay. Pero alam mo, there are signs daw para malaman mo kung meron ng problema sa anger itong tao na makakasama mo sa bahay. May signs. Pag madalas siyang magbato ng mga gamit, out of nowhere, pag randomly lang, ganyan. Bawa, naghahanap siya ng gamit, tapos madalas siyang magbato ng gamit, di ba? Gahanap siya ng damit, tapos yung makakuha niyang damit, ay hindi pala yun, bato niya. Ganyan. Tapos, naniniwala ako na kapag kayang sumigaw ng tao, as in yung tipong on the top of his lungs, posible din na manakit siya eh. Wow! Di ba? Ewan ko, para sa akin lang naman yun. Pero yung isa, yung mahilig magbato ng gamit, mahilig sumigaw, mahilig magmura, ganyan. Ako, signs yun talaga na posible kang saktan ng taong yun. Oo. Pero ano nga bang dapat mong gawin? Sabi naman po dito ng pangga natin, naku, iwan mo na yan kasi habang tumatagal, mas lalo siyang magiging kampante na okay lang sa'yo dahil di ka naman nagsasalita. Na-try mo na bang makipag-usap sa asawa mo? Kung hindi mo siya kayang pigilan sa attitude niya, di iwan mo na lang siya. Funny how people would always consider iwan, no? 'Di ba? Yung tipong tapusin mo na yung relasyon nyo agad o yung marriage ninyo agad. Kasi para sa akin, para sa mga babae, no, na magpapakasal at may planong to settle down with somebody. Ako kasi, una sa lahat, kailangan mong iwan yung idea kung paano mo siya nakilala nung unang panahon. 'Di ba? Kasi, eto, hear me out sabihin ninyo, eto si Lindsay, ganito to eh. Tapi hear me out. Kailangan mo kasing mag-live by the moment eh. 'Di ba? Oo, masarap yung feeling na nililigawan ka. Oo, masarap yung feeling na binibigay yung, 'di ba, mga bituin, susungkitin ng mga bituin, 'di ba? Tapos ibibigay yung araw, lupa, langit sa iyo. Oo, nandun tayo sa ang sarap ng feeling na ikaw yung sinusuyo, nilalambing, 'di ba? First year, second year, sobrang lambing niyang mga 'yan, 'di ba? Mga lalaki, mga babae. Wow! Pero kasi ako naniniwala ako na dapat kapag habang tumatagal, you try to live in the moment. Ano ba ang ugali ng asawa ko, ng pinakasalan ko? Ano bang ugali ng boyfriend ko na to? Kasi yung past, yung nagliligawan stage kayo, past na yun eh. Pero kailangan mong harapin, 'di ba? Kung ano yung ugali niya ngayon, kung ano talaga yung tunay na ugali niya, yung tunay na kulay niya. Kasi nung nagliligawan kayo, nung bago pa lang kayo sa relationship, oo, malambing kayong dalawa sa isa't isa, but that is because sobrang in love kayo with each other. Pero it will fade away. Yung pagiging in love, yung magic of pagiging in love will fade away. At ang matitira dyan is yung respeto, yung trust, and yung pag-ibig ninyo sa isa't isa. Promise! Totoo yan. It will all fade away. You know, the butterflies and all that, it will fade away. Patitira sa inyo yung commitment ninyo sa isa't isa. Kung talagang seryoso kayo sa isa't isa. Now, after nung fade away session, 'di ba? Nag-fade away na lahat ng butterflies, lahat ng magic, wala na yung kilig, excitement. Ang matitira sa inyo is kailangan matuto kayong mag-live with ano ba talagang ugali niya. Pag nagagalit ba siya kapag hindi siya nakakakain agad? 'Di ba? Nagagalit ba siya kapag kulang yung hinanda kong pagkain, pag gutom siya, di ba? Ang mga lalaki naman nagagalit lang yan kapag gutom, stress, at saka kapag walang chorva, di ba? Sorry na. Ganyan lang naman yung rason ba't nagagalit ang mga lalaki. Pagod sila, stress sila sa trabaho, ganyan, or hindi sila nakaskora sa mga jowa nila. Pero mga babae nagagalit yan pag same thing, di ba? Pag pagod, kapag di nabili yung gusto, ganyan, at saka pag walang kain din. So pare-pareho lang. Wow! Kasi mas mahilig naman ang mga lalaki. Well, may mga babaeng mahilig din. Oo. Pero very, very minimal lang yung percentage. But anyways, kailangan mo nga matuto mag-live doon sa kung ano ba talagang ugali ng asawa mo. 'Di ba? And just because hindi na siya yung tipong pinakasalan mo doesn't mean pwede ka na mag-back out anytime. Di ganun yun, be. Oo, nagpakasal ka eh. 'Di ba?
Sabi po dito, totoo po DJ Lindsay, sabi ni Emmanuel Soko. Hello, sabi naman ni Jersey Garcia. Try mo kausapin. Pag hindi nagbago, edi hiwalayan mo na. Wow! Diba? Sabi naman ni Rosie, grabe ang hirap naman po mag-asawa ng ganyan noong nakasal na kayo at saka lumabas yung tunay na kulay at ugali. Hanggat maaga pa, wala pa kayong anak, umalis ka na sa kanya. Sabi naman ni Bernadette Valle, totoo yan. Kaya dapat bago kayo pumasok sa tahimik, kilalanin nyo munang mabuti ang mapapangasawa ninyo. Nasa huli kasi talaga ang pagsisisi. Pero the best way is sabihin mo na lang sa kanya kung ano yung ayaw mo. Dahil kung ayaw kanyang mawala, magbabago talaga siya, diba? Believe me, galing ako dyan. Ngayon happy na ako dahil talagang nagbago siya simula nung kinausap ko siya. O diba? So, depende pa rin na how much he loves you. At saka how invested he is with you. Wow! So, I hope naman, no, na invested siya sa'yo, no? Dahil asawa ka niya, no? Baklang chong. Diba? So, kasi kahit alam mo, kahit anong tumbling mo dyan, ate, kahit anong pagmamagaling mo dyan, kahit anong buti mong wife, kahit anong buti mong misis sa asawa mo, kung siya naman hindi invested sa'yo, malamang hindi niya makikita yung kabutihan mo bilang asawa at hindi niya mapapansin yan dahil hindi niya gustong pansinin, deadma lang siya. Wow! So dapat invested kayo sa isa't isa, invested yung asawa mo sa'yo. Ngayon, mag-uusap kayong dalawa. Kasi bakit ganito yung ugali mo? Sorry na kung babalik ako sa noon ha. Alam ko naman na nagbabago lahat ng bagay, pero hindi ba dapat ganito mo ko tratuhin dahil ako yung asawa mo ko? Hindi mo ko barkada ha? Oo. Remind lang kita, asawa mo ko, hindi mo ko utusan para sigaw-sigawan mo at mura-murahin mo. Diba? Hindi mo nga dapat sinisigawan yung ibang tao kahit pautusan mo sila eh. Pero asawa mo ko. Mas kailangan nga natin irespeto yung mga asawa natin, no? Dahil sila yung mga mag-aalaga sa atin habang buhay. Wow! Diba? Dapat mas mabait tayo sa mga asawa natin dahil sila yung alam mo yun, aagapay sa atin, 'di ba? Through thick and thin. So sana maging magkaroon ng sense of awakening para sa lahat po na nakikinig sa atin na may balak magpakasal, kasal na pero hindi alam kung saan sila pupunta after this. Just be kind to your husbands and wives, 'di ba? Just be kind to each other. 'Di ba kasi pag tumagal ang panahon, nagkaanak kayo, umalis yung mga anak ninyo, naging successful dahil maayos nyo silang pinalaki, di ba? Aalis sila, bubuo sila ng sarili nyong pamilya at may iwan kayong dalawa na together pa rin. Nagsimula kayo together, tatanda kayo together. Hoy, naiiyak ako! Kaya dapat maging mabuti kayo sa mga asawa ninyo. Maging mabait kayo sa mga asawa ninyo kasi kayong dalawa lang ang mag-aalaga sa isa't isa. Uy, bakit ganito? Wala tayong tissue dito, Lindsay. Huwag kang iiyak. Nakakapangit yung matangos ang ilong mo para umiyak ka. So maging maging mabait lang tayo sa mga asawa natin. Wow! Yun lang. 9:25 na po ng umaga. Siyempre naman, I wish you well, Jen. Kausapin mo yung asawa mo and sana magbago kayo for each other. 'Di ba? Magbago siya for you and sana mag-rain ang pag-ibig ninyo para sa isa't isa. Lalo na siya para sa iyo, 'di ba? Yun lang yun. Giving you something from Mariah Carey. This one is called I'll Be There. No matter what, be there for your partner because that is what love is. Enjoy! You